Turn it up to me. Pag-aaral, no, at ang pag-aaralan po natin ngayon ay pagpapatuloy ng ating aralin kung papaano tayo magiging matagumpay na nakakapanalo ng kaluluwa. No? So, alam na natin kung ano ang kasalanan, alam na natin na lahat ng tao ay makasalanan, alam natin na kapag ang tao ay namatay na makasalanan, sila ay patutungo sa kapahamakan, mapupunta po sila sa lugar na dapat sana ay kay Satanas, doon sa lugar ng impyerno. No? Ang atin pong pag-aaralan sa mga sandaling ito ay ano ba ang mensahe na dapat na marinig ng mga tao. No? Mensahe na dapat marinig ng mga makasalanan. So ang titulo natin ay nakikita ninyo, The Messages of Salvation. So ang ating layunin sa hapong ito sa ating pag-aaral ay para maipaliwanag natin ng maayos kung ano ang mensahe ng Ebanghelyo. Maipaliwanag ng maayos dahil kapag hindi maayos ang pagpapaliwanag natin, baka hindi maunawaan ng mga tao at sila ay hindi tumanggap manampalataya sa Diyos. Kaya kinakailangan na maipaliwanag natin ito ng maayos, no? Ang mensahe ng salvation. Sa ating pag-aaralan sa hapong ito, ang tatlong mensahe na dapat ay alam natin. So ang tatlong mensaheng ito ang dapat na ating ibinabahagi sa mga tao upang sila ay makaranas din ng kaligtasan na ating pong naranasan. Ang unang mensahe ay ang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang ikalawa, ang sakripisyo ng Panginoon Kristo na anak ng Diyos. At ang ikatlo, ang pagbabago ng buhay ng mga tao dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. The messages of for salvation, verse 1 is the love of God the Father. Number 2, the sacrifice of Christ the Son. And third, the transforming power of the Holy Spirit. Ang aralin pong ito ay medyo mahaba, kaya nga bahatiin po muli natin ito. Sa hapon pong ito ay atin lang tatalakay ng part 1. At ang part 1 na ito ay tutukoy sa unang mensahe ng kaligtasan. Ano po yon? Ito po ay ang the love of God the Father. Alam naman po natin na ngayon po ay Febrero na o matatapos na ang February, nasa huling linggo na po tayo. At sa Pilipinas, marami ang mga nag-celebrate ng buwan ng Pebrero. Ito daw ay buwan ng pag-ibig. No? At noong February 14 ay araw ng pag-ibig. Ngunit alam naman natin na ang pag-ibig ng Diyos Ama ay higit. Sa February 14, ang pag-ibig ng Diyos Ama ay higit sa buwan ng pag-ibig dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang date. Walang eksaktong araw, walang eksaktong buwan, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay dapat maranasan ng tao sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali ng kanyang mga buhay. Dahil makikita po natin ang ilang mga verses o mga nagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos. Alam po ninyo, ang pag-ibig po ng Diyos ay tunay na magpapakita sa atin ng mga bagay na gusto ng Diyos at yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Ano po ba ang gusto ng Diyos at ano po yung hindi gusto ng Diyos na may kaugnayan sa pag-ibig? Tingnan po natin yung unang verse na alam naman po natin kung ano ang verse na ito. Ito po yung pinakabuod o sentro ng banal na kasulatan sa John 3:16. So dapat po sa ulado po natin na ito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. Sa ulihin na po ninyo yan. Dahil kapag sa ulo niyo po yan, maipapangaral niyo na ang ebanghelyo sa mga tao dahil ang versikulong ito ay nagpapakita na iniibig ng Diyos
ang sanlibutan. Ang sanlibutan po na tinutukoy diyan ay ang sangkatauhan, no? Ang mga tao na nilikha niya, ang sabi ng banal na kasulatan, kaya niya ito nilikha ay upang maipakita niya ang kanyang pag-ibig sa tao. At ang pag-ibig na ito ay pinatunayan ng Diyos mula pa noong likhain niya ang sanlibutan. Paano po nangyari yon? Dahil iniibig niya ang tao, ayaw niya na ang tao ay may pangangailangan. Kaya ibinigay niya muna noong unang araw, ikalawang araw, hanggang ikalimang araw, hanggang ika-anim na araw, yung mga bagay na kakailanganin ng tao. Kailangan ng tao ng init, ginawa niya ang araw. Kailangan niya ng dilim o ng kaliwanagan, ginawa niya yung araw at gabi. Kailangan niya ng mga damit, gumawa siya ng mga puno. Kailangan niya ng mga pagkain, ginawa niya ang isda, ginawa niya ang mga ibon, ginawa niya ang mga hayop. Lahat ng pangailangan ng tao, ipinrovide muna ng Diyos, at nang makita ng Diyos na napakaganda ng kanyang nilikha, inilagay niya yung tao, ang mga bagay na pagtugon sa pangailangan ng tao, ipagpapakita na ang Diyos ay umiibig sa bawat tao. For God so loved the world. Ano yung gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw ng Diyos, tayo ay mapahamak. God wants us to have eternal life. No, and God does not want us to perish. No, magkabaliktad po yung dalawang yan. Pareho siyang walang hanggan, buhay na walang hanggan sa kapiling ng Diyos, at tunay na kamatayang walang hanggan na malayo sa Diyos. Ang isa ay doon sa kalangitan, ang isa doon sa impyerno. No, pero ayaw po ng Diyos na maranasan ng tao. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak dahil iniibig tayo ng Diyos. Amen? At nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos na yan, ang tunay na pinakabuod maging ng kanyang kautusan na itinuro sa atin ng Panginoon Jesucristo. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mahalin natin ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At ang ikalawa, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi natin kayang mahalin ang ating sarili, hindi natin kayang mahalin ng Diyos, hindi natin kayang mahalin ang mga tao kung walang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, iyan po ang ninanais niya. Magkaroon tayo ng buhay at ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ito rin ay makikita natin sa ikalawang verse na ito. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understanding slowness. No? Yung promise ng Diyos na babalik siya, tila ang tao ay naiinip. Tayo mga mananampalataya, ang tagal naman dumating ng Lord. Pero alam naman natin na dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya po ay hindi nagmamadali, siya po ay nagpapasensya, nagtsitsaga, dahil ang gusto niya, He is patient with you. Yung kausap niya po dito ay yung mga tao na mga makasalanan. He is patient with you, 2 Peter 3:9, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. God wants the sinners to repent of their sins. Amen? Gusto ng Diyos na ang mga taong makasalanan ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, at ayaw niya na ang tao ay mamatay ng makasalanan dahil sila ay parurusahan ng Diyos. Amen. Nakikita po ng Panginoon na marami pa rin mga tao ang tunay na hindi nagsisisi ng kanilang kasalanan. At alam naman natin na mula pa sa lumang tipan hanggang sa dumating si Juan Bautista, ipinapangaral niya na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. At ito rin ay pinapangaral ng Panginoon Jesucristo, magsisi kayo, repent, for the kingdom of God is at hand. At ito rin ay sinabi nila Pablo, nila Pedro, na mga alagad, na mga disipulo hanggang sa ating panahon. Lalo tayo na nagnanais na maging soul winner, dapat ay patuloy nating ipinapangaral na ang mga tao dapat ay magsisi at hindi sila mapahamak sa kanilang mga kasalanan. God wants, ano pa po, ang dito po sa verse na Ezekiel 33:11, makikita po natin,
sa aklat na Lumang Tipan ang isang katotohanan. Ang sabi po ni Ezekiel na isang propeta ng Diyos sa mga Israelita, ang sabi dito, say to them, as I live, says the Lord God. Ang Diyos mismo ang nagsasalita sa propeta ng Diyos sa Ezekiel, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? Kinakausap po ng Diyos yung mga Israelita rito dahil ang Israelita matitigas ang ulo. Maraming Israelita na kanyang bayan ang tunay na makasalanan. At ang sabi ng Diyos, ayaw niya na ang mga tao, ang mga Israelita ay mamatay na makasalanan. God wants that these wicked people will turn from their sins and live. No, turn from their wicked and evil ways. No, God does not want them to die as wicked. Ayaw ng Diyos na mga tao makasalanan ay mamatay ng makasalanan. Gusto ng Diyos na ang mga taong ito ay magsisi, iwanan ang kanilang kasalanan, at sila ay magbago ang kanilang buhay. Amen, amen, amen. No, ano pa po ang isang talata po dito na pwede po nating basahin dito po sa ating mga tinatalakay? Ang sabi dito ng unang Timoteo 2, 3-6, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved. God wants that all men to be saved. Amen? Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay tunay na maligtas and to come unto the knowledge of the truth, at sila ay tunay na maunawaan ang katotohanan. Ano yung katotohanan? For there is one God and the one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Ano daw yung gusto ng Diyos? Ang gusto po ng Diyos, ang mga tao, ang mga makasalanan ay maligtas at maunawaan nila ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Na mayroong isang Diyos at mayroon lang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito ay wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. The only God and the only mediator between God and man. Bakit si Jesus ang naging tagapamagitan? Wala nang iba. Hindi yung mabubuting gawa, hindi yung mga santo, hindi yung mga leader ng iglesia. Bakit si Jesus? Kasi si Jesus ang nagbigay ng kanyang buhay para matubos ang kasalanan ng tao. Amen? Amen and amen. So dapat po ay nauunawaan natin ang bagay po na ito. Una po, ang sabi dyan, God wants that people will have eternal life. God does not want that people will perish. Mula po yan sa John 3:16. Sa pangalawang Peter 3:9, God wants that the sinners come to repentance. And God does not want that they will again perish. Mula dito kay Ezekiel, ang sabi ng Diyos, God wants that the wicked, yung makasalanan, will turn away from their wicked ways and from their evil ways, and God does not want them to die as wicked. And kahulihan sa 2 Timoteo 2, God wants that the sinners will be saved, and second, they will come to the truth. Ano yung katotohanan? That there is one God and one mediator between God and man, and that is Jesus. Bakit si Jesus? Dahil siya ang nagbayad ng ng ating mga kasalanan. Siya yung tumubos sa kasalanan ng tao. Amen, amen, and amen. Diyan makikita po natin yan. Iyan po yung mensahe na dapat po nating ibahagi sa tao. Yung una mensahe ay yung pagmamahal ng Ama sa libutan. No? At alam naman natin na kung mayroon kayong nabasa, dahil po buwan ng pag-ibig ngayon, marami tayong mga pag-ibig na nakita, pero ang pag-ibig na to ay sabi nga maraming iba't ibang uri ng pag-ibig. Mayroon tinatawag na phileo,
ang pag-ibig na phileo ay may pag-ibig din na sophia na tinatawag, no? At ang pinakamataas na uri ng may pag-ibig ng magulang sa kanyang mga anak, may pag-ibig ng anak sa kanyang magulang, mayroon ding pag-ibig ng babae sa lalaki at pag-ibig ng babae sa lalaki, kaya nga nagkakaroon ng pag-aasawahan. At mayroon din pag-ibig ng mga magkakaibigan, yung mga friendship, no? At pero ang higit sa lahat ay walang iba kundi yung agape love. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ano ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Ito yung pag-ibig ng isang Diyos na umiibig siya sa kanyang mga kaaway. No, sino po yung kaaway? Siyempre po yung tao makasalanan. Yung mga sabi ng banal na kasulatan na inibig niya ang mga tao no sila pa ay kanyang mga kaaway. Dahil lahat ng tao na makasalanan, tinuturing po ng banal na kasulatan na sila ay kaaway ng Diyos. At nakikita din natin na yung ibig sabihin ng love of God the Father ay pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, hindi lang pag-ibig sa bibig, hindi lang pag-ibig sa nawalang aksyon, kundi makikita natin na yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang naramdaman sa tao na siyang tunay na kanyang main objective or the ultimate goal ng Diyos. Kaya niya nilikha ang tao ay upang maipadama dito ang kanyang pag-ibig. At ito ay kanyang pinatunayan, makikita natin ito yung love in action na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. And Jesus is the proof of God's love to man. No, bakit si Jesus? Dahil si Jesus ang kaisa-isang bugtong, kaisa-isang anak ng Diyos, no, the only begotten Son of God, no, si Jesus, no. At naalam naman natin yung kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? No, ano pa po yung ikalawang mensahe na pwede po nating maipakita sa tao? Ito po ay ang sakripisyo, no, nang ipinadala ang pruweba ng Diyos sa tao. Ito ay walang iba kundi yung Kristo na anak ng Diyos. The sacrifice of Christ, the Son of God. No, at ang sabi nga ng isang kwento sa banal na kasulatan nang si Jesus po ay makausap niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya sa mga alagad, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? No, ang sabi ng mga alagad, kayo daw po ay isang propeta. No, ang sabi po ng iba, kayo daw ay si Jeremias, si propeta Jeremias. Meron din po nagsasabi na kayo daw po ay si Elijah o si Elias, no, yung gumawa isang propeta ng Diyos sa lumang tipan na ginamit ng Diyos upang ang bansang Israel ay manumbalik sa Panginoon at tunay na nagpakita ng iba't ibang mga signs and wonders. At ang sabi ng Panginoon sa mga alagad ay kayo naman, ano ang pagkilala nyo sa akin? Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. At tunay na isang alagad ang nagsalita, nagmamadali. Isa sa mga leaders ng alagad, ito ay si Pedro. Ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yan po yung sagot, no, ni Pedro. No. Ikaw ang Kristo, ang ibig sabihin ng Kristo, Misaya, tagapagligtas, ang anak ng Diyos. No. Kaya nga napakahalaga na tayo bilang mga soul winner, dapat ay kilala natin si Jesus dahil ang ikalawang mensahe ng kaligtasan ay yung sakripisyo na ipinagkaloob ng Misaya ng anak ng Diyos na si Jesus. No, ang sabi nga dito ng isang verse, ang sabi dito, this is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. John 17:9 na
makilala ng mga tao na makasalanan na ang buhay na walang hanggan, dapat nilang maranasan ang buhay na walang hanggan at makilala nila yung paraan, ang tanging paraan, the only way, the only truth, and the only life para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao, yung the one true God who is Jesus Christ that you have sent. Amen? Bilang ang Diyos, nakita na sacrifice of Christ the Son. Sino po ba si Jesus? Bakit siya po ang siya ang magdadala sa bawat isa sa atin ng buhay na walang hanggan? Atin pong tatalakayin na mula rito sa nakikita nyo pong matrix, no, ay makikita natin yung apat na naging role ni Jesus. Bakit siya ay naging ating Messiah, no, the Son of God. Siya po ay naging substitute. Siya po ang mediator. Siya po ang liberator. No, ibig sabihin na liberator, nagpalaya, nagbigay ng kalayaan. At siya rin po ang Lord o ang Panginoon. That Jesus, being our Messiah, being our Savior, the Son of God, is also the substitute for our sins, the only mediator, at gayon din the liberator, no, yung nagpalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan, at siya din ang ating tagapagligtas. Tatalakayin po natin ang lahat na yan. Hindi po natin matatalakay ngayon, but we will concentrate on the first one. Ito po ay ang Jesus Christ, our Messiah, the substitute. No? Ano po ibig sabihin ng substitute? Dito po makikita po natin mula sa Lumang Tipan sa panahon po nila Moses, mayroon pong ginagawa rin mga substitute. Ang sabi ng Leviticus 1:3-4, no, ang ibig sabihin ng substitute ay pamalit. No, pamalit. Saan po? Sabi dito, if the offering is a burnt offering from the earth, he is to offer a male without defect. He must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. He is to lay his hands on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. So sa Old Testament po, imbis na po yung dugo ng tao ang nagsisilbing handog para susunugin at para pag ito ay umabot sa trono ng biyaya ng Diyos, masisiyan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunog ng handog, at ang kailangan pong ihandog siyempre ay ang dugo, dapat ng tao. Pero sa Lumang Tipan mayroon po yan substitute. Bakit po? Kasi po ang sabi ng banal na kasulatan sa Aklat ng Hebro, kung walang pagtigis ng dugo, without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Kung walang pagbubo ng dugo, walang dugong inihandog, walang kapatawaran ang kasalanan ng tao. At makikita natin sa panahon po ni Moses, na pinangunahan niya po yung bansang pinili ng Diyos, yung mga Hudyo, yung Israelita, para sila po ay kalugudan ng Diyos, hindi makita yung kanilang kasalanan. Ang gagawin, imbis na sila ang ihandog, naghahandog po sila ng mga hayop upang ang dugo ng mga hayop nito ay magsilbing, ano sabi ito? His behalf, no, yung kapalit, the substitute, ang magsasubstitute sa kanilang kasalanan, pangtakip sa kanilang kasalanan, imbis na dugo nila ay yung dugo ng hayop. It will be accepted on his behalf to make atonement for him. Yung dugo ng hayop na walang kapintasan ang siyang tutubos, no? O siyang mag-a-atone sa kanyang sariling kasalanan. Sabi dito, but in those sacrifices there is a reminder of sins year by year. No, pero makikita natin na taon-taon ginagawa po ng mga Hudyo na sila ay maghandog ng mga hayop. Yung dugo nito ay kanilang iwisik sa pamamagitan ng mga pari, mga saserdote. At kapag winisik na yung dugo ng hayop na kanilang inihandog, makikita ng Diyos kapag tumingin sa taong ito, yung dugo na tumatakip sa kanyang kasalanan.
No, kaya nga yung dugo nito ang nagsisilbing substitute sa kanyang kasalanan, pero sa lumang tipan, ginagawa ito taon-taon. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. So tandaan po natin, sa lumang tipan, bagamat ang dugo ay ginagamit bilang handog, ito lang po ay pantakip sa kasalanan ng tao. So that kapag tumingin ang Diyos sa tao, ang makikita niya hindi yung kasalanan nito, kundi yung dugo ng hayop. Kaya ginagawa nila ito taon-taon. At dito makikita natin yung isang katotohanan, pero si Jesus, ang sabi ito, as our substitute, Christ took the guilt of our sins on himself, died in our place, and put to our account his goodness, his perfect obedience. At nang dumating na nga po ang Panginoon Kristo, makikita natin na siya na ang naging substitute imbis na dugo ng hayop na taon-taon ginagawa na may kapintasan kung minsan makikita natin na ang dugo ng Panginoon Kristo ay higit sa dugo ng hayop. Walang kapintasan, walang kasalanan. Ang dugo ng Panginoon Kristo ay perfecto, the precious blood of Jesus. Kaya nga nung maghandog ang Panginoon Kristo ng kanyang buhay, ang kanyang dugo ay tumigil sa Kalbaryo, hindi niya ito ginagawa taon-taon. Ito ay ginawa, ang sabi ng Hebrew, minsan niya lang itong ginawa at ito ay sapat na. Amen, amen, amen. Ang dugo ng Panginoon Kristo ay higit sa dugo ng pinakamalinis na hayop. No, dahil ang dugo ng Panginoon Kristo ay tunay na purong dugo, wala itong kapintasan, wala itong kasalanan, the precious blood of Jesus. And he has offered himself as a substitute for our sins. Hindi lang nito tinakpan ang kasalanan natin, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo, minsanan niyang inihandog, hinugasan niya ang ating mga kasalanan. Amen? So makikita po natin ang bagay na ito na dapat ay maunawaan ng mga tao. Kaya nga ang sabi po dito ng ating pinag-aaralan, sabi ni Propeta Isaiah 53, 3-5, ang sabi diyan, he is despised and rejected of men, tinanggihan, inalipusta ng mga tao, a man of sorrows, nalungkot talaga ang Panginoon, unacquainted with grief, naranasan niya ang pagdadalamhati, and we hid as it were our faces from him. Ang mga tao tunay na tumalikod sa Panginoon Jesucristo. And we esteemed him not. Hindi natin kinilala ang ating Panginoon. Surely, sigurado 100%. Surely, 100%, he hath borne our griefs, yung ating mga kalungkutan, yung ating mga pagkukulang, yung ating mga pagsalansang, yung ating yung ating rebellion, yung cancer natin sa ating kaluluwa, yung ating mga substandard na pamumuhay, yung walang standard na walang kwalidad na buhay, puro kasalanan natin yung ginagawa. Ang sabi ni Propeta Isaiah, surely 100% he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded. Nasugatan ang Panginoon dahil sa ating mga pagsalansang. For our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. Yung dapat na tayo ang maparusahan, yung kapayapaan ay ating tinanggap, and with his stripes, we are healed. Purihin ang Panginoon. We just want to thank you, Jesus, for dying for us, for being the substitute that instead of us, you have died on the cross to pay the penalty of our sins. Thank you, Lord, for atoning our sins. Ang sasabi po dito, ang huling talata na aking babasahin, 1 Corinthians 15, 3-4, for I delivered unto you first of all that which also I received, that Christ died for our sins, according to the scriptures. Ang sabi po ni Pablo, gusto kong ipagkaloob sa inyo at ibigay ang isang katotohanan na
Mula sa salita ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing and that He was buried and that He had been raised on the third day according to the scriptures. Ang Panginoon Jesucristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, ngunit siya ay nabuhay noong ikatlong araw. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Tunay nga na tayo ay